Isang babaeng ikakasal na dapat sa lalaking akala niya, tapat at tadhana na niya, umatras at iniwan siya sa ere. Bilang paghihiganti, nagpaangkin siya sa kapatid nito. Si Celine Mondragon ay babaeng kinilala sa kanyang talino at ganda. At sa murang edad, pinamunuan niya ang kumpanyang itinayo ng kanyang ama mula sa maliit na negosyong paggawaan ng tela hanggang sa maging isa sa mga pangunahing supplier ng high-end fashion brands sa bansa. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may bahagi ng kanyang buhay na matagal nang wala, ang pag-ibig. Dumating sa buhay niya si Dieter Vergara, isang matagumpay na negosyante mula sa karibal na kumpanya. Makisig, matalino at puno ng karisma. Nagsimula ang kanilang relasyon sa ugnayang pagnegosyo at agad na nahulog ang loob ni Celine dito. Sa isip niya, si Dieter na ang sagot sa matagal na pagnanasa niyang magkaroon ng sariling pamilya. Si Denver naman, ang nakababatang kapatid ni Dieter, ay isang arkitektong nakabase sa ibang bansa. Hindi niya gusto ang industriyang pinili ng kanilang pamilya para sa kanya. Kaya bumalik siya sa bansa upang suportahan ang kasal ng kanyang kuya. Sa mata ni Celine, si Denver ay isang masayang bersyon ni Dieter. Mas magaan kasama, mas madaling kausap. Subalit, hindi sila lubos na lapit sa isa't isa dahil sa distansya at limitadong mga pagkakataon. Dumating na nga ang araw ng kasal. Engrandeng seremonya ang inihanda at parang isang eksena mula sa isang magandang pelikula. Ang lahat ay naroon, mga kaibigan, kamag-anak at kasamahan sa negosyo. Ngunit isang oras bago ang mismong seremonya, nakatanggap si Celine ng isang tawag mula kay Dieter. Parang nawasak ang buong mundo ni Celine. Naiwan siyang nakatayo sa isang silid na puno ng mga bulaklak na dapat sana'y sumisimbolo ng pagmamahala nila ni Dieter. Mga bisitang nagtataka, bulong ng pagtataka at mga matang mapanghusga ang tumambad sa kanya habang siya ay pilit na nagpipigil ng luha. Nakita niya si Denver na nakatayo sa di kalayuan. May bakas ng galit at pagkalito sa mukha nito. Sa gitna ng kaguluhan, nilapitan ni Denver si Celine. Tinanong kung ayos lang siya. Ngunit sa halip na sagutin ng maayos, sa gitna ng sakit at galit, may isang ideyang naglaro sa isip ni Celine. Isang plano ng paghihiganti. Isang paghihiganting gagamitin niya ang taong pinakamalapit kay Dieter, si Denver. Ang araw na dapat sana'y pinakamasaya sa buhay ni Celine, isang bangungot pala ang bumungad. Nakasuot siya ng puting damit na tinahi ng pinakamagaling na designer sa bansa. Nakalugay ang kanyang buhok. Nakakabighani ang ayos nito at tila isang reyna na naghihintay sa kanyang hari. Ngunit sa halip na kaligayahan, pagguho ang dumating. Nasa isang pribadong silid si Celine ng hotel kung saan gaganapin ang kasal. Abala ang mga bridesmaids sa pag-aayos ng bulaklak at sa pagtiyak ng bawat detalye ay perpekto. Ngunit si Celine, tahimik na nakatitig lamang sa salamin. Ang kanyang mga mata, puno ng pag-asa. Ang mga labi, bahagyang nakangiti. Isang minuto na lamang at magiging opisyal na silang mag-asawa ni Dieter. Maya-maya'y tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan ni Dieter na nag-flash sa screen. Walang pag-aalinlangan niyang sinagot ito. "Hey mahal," bungad niya. Ngunit malamig ang boses sa kabilang linya. "Celine, pasensya ka na." Natigilan si Celine. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong niya't pilit na itinatago ang kaba. Hindi ko kayang ituloy ito." Parang isang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa tenga ni Celine. Ang puso niya'y bumigat at parang sinasaksak ang kanyang dibdib. "Huwag mong sabihin yan, Dieter. Ano bang nangyayari? Nasaan ka?" Nanginginig ang kanyang boses. Halos mabaliw siya sa pag-iisip. "Celine, I'm sorry. Alam kong hindi mo maiintindihan ngayon. Pero mas mabuti ng ganito. Ayokong masaktan ka pa ng matindi." At bago pa siya makasagot, naputol na ang linya. Sinubukan niyang tumawag muli, ngunit hindi na ito sumasagot.
Parang nawalan ng kulay ang lahat. Sa kanyang paligid, naririnig niya ang ingay ng mga tao na nag-aayos, mga nagbubulungan, mga nagtatawanan. Pero para kay Celine, ang lahat ng iyon naging katahimikan. Wala sa sariling bumagsak siya sa sahig, nakakuyumang palad at umagos ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Sa harap ng salamin na kanina'y tumutukso sa kanya ng kagandahan, ngayon ay refleksyon na lamang ng isang babaeng wasak. Nang malaman ng mga bisita ang nangyari, nagkalat ang mga bulong-bulungan. Ang ina ni Celine, pilit siyang pinatatahan, ngunit walang sapat na salita upang punan ang kawalan sa kanyang puso. Lumapit si Denver, bakas ang pagkalito at galit sa muka. "Celine, anong nangyari? Nasaan si kuya?" Sa mga oras na yon, naglaro ang isang ideya sa isip ni Celine. Isang pagnanasa ng paghihiganti na isinilang mula sa kanyang pagdurusa. Nakita niya ang nag-aalalang mukha ni Denver, ang mukha ng lalaking kapatid ng taong nagwasak sa kanya. Dahan-dahang bumangon si Celine, pinunasan ng mga luha at pilit ng umiti. "Hindi ko alam, Denver. Iniwan niya ako." Kitang-kita niya ang galit sa mga mata ni Denver. "Hindi ko alam kung bakit niya nagawa to sa'yo. Hindi ko akalain na kaya niyang gawin to." Niyakap ni Celine si Denver. Mahigpit na yakap na tila yun ay ang tanging makakapigil sa kanya mula sa tuluyang pagkawasak. Ramdam niya ang init ng katawan ni Denver at doon niya naisip ang isang paraan para makabawi. Idiyang tila lason, ngunit nagbigay ng kakaibang kalayaan sa kanyang kaluluwa. Pagkaraan ng ilang araw, matapos ang kahihiyan at pagkawasak, nakipagkita si Celine kay Denver upang makipag-usap. Ang intensyon niya ay pagkakaibigan, ngunit higit pa rito ang pakay ni Celine. Sa bawat gabing nakakasama niya si Denver, nararamdaman niyang tila na isa sa katuparan niya ang kanyang paghihiganti kay Dieter. Nagsimula ito sa mga inuman. Sa kabila ng mga bulong-bulungan at chismis tungkol sa pagkakansela ng kasal, sinubukang bumangon muli ni Celine. Bumalik siya sa opisina. Ipinagpatuloy ang mga nakabinbing proyekto at nagkunwaring matatag. Ngunit sa bawat sandaling mag-isa, nararamdaman niya ang paggapang ng puot at sakit sa kanyang dibdib. Si Denver naman, madalas na sumusulpot sa kanyang opisina. Nagdadala ng kape, nagtatanong kung kamusta na nga ba siya. Pilit niyang pinatatatag ang loob ni Celine. Humihingi ng tawad para sa ginawa ng kanyang kapatid, kahit pa hindi naman siya ang may kasalanan. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho, biglang dumating si Denver sa opisina ni Celine. May dalang bote ng whiskey at 2 baso. "Alam kong huli na to para sa congratulatory drinks," biro ni Denver habang inilalapag ang bote sa mesa. "Pero baka kailangan mo ng kasama para sa 1 baso o 2. Napangiti ng bahagya si Celine. Pagod na siya sa pagtatago ng sakit. Kailangan niya ng kahit konting makakapagpagaan. "Bakit hindi?" sagot niya. Sa una, magaan lamang ang kanilang naging usapan tungkol sa trabaho, sa mga proyekto ni Denver bilang arkitekto, sa mga plano ni Celine para sa kumpanya. At habang lumalalim ang gabi, lumalalim din ang kanilang mga tanong at sagot. Unti-unting naging personal, mga pangarap, takot at mga pinakamasakit na alaala. "Alam mo, Denver," simula ni Celine habang umiikot ang alak sa kanyang baso, "hindi ko akalain na magagawa niya yun. Kala ko, kilala ko na siya." Tahimik lang si Denver, nakatingin sa baso niyang kalahati na lamang ang laman. "Alam mo bang kahit ako hindi ko siya maintindihan minsan. Alam kong may mga bagay siyang itinatago, pero akala ko naman totoo siya sa'yo." Napuno ng katahimikan ng silid. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng aircon at ang mahinang tunog ng mga kotse sa labas. Masakit na iniwan niya ako ng walang paliwanag. Parang wala akong halaga. Wika ni Celine. Si Denver ay tumingin kay Celine, baka sa mukha ang lungkot. "Hindi totoo yan, Celine. Ikaw ang pinakamahalagang tao na nakilala ko. Kung ako si kuya, hindi kita bibitawan." Tumagos sa puso ni Celine ang mga salitang yun. Hindi niya alam kung epekto ba ito ng alak
o ng matagal nang hinahanap na pagkalinga. Ngunit bilang naging malambot ang kanyang mga mata, napansin iyon ni Denver kaya't tila nag-alinlangan siya. "Sorry, baka mali ang nasabi ko," sabi ni Denver. Yumuko at nagbuhos ulit ng alak sa baso. Hindi nakapagsalita si Celine. Hinayaan niyang mangibabaw ang katahimikan. Sa loob-loob niya, naglalaban ng galit at pagnanasa. Galit kay Dieter at isang nakakabinging pangangailangan ng kalinga. "Denver?" Lumingon si Denver. Nagtatakang nakatitig kay Celine. Sa mga mata niya ay naroon ang pagkalito. Isang pagkalitong tila humihingi ng kasiguruhan. Walang pag-alinlangan ay dahan-dahang lumapit si Celine. Dumampi ang kanyang mga labi kay Denver. Isang halik na puno ng kalituhan, pagnanasa at paghihiganti. Halik na dapat ay hindi nangyari. Ngunit hindi na nila napigilan. Naging mas mapusok ang mga sumunod na sandali. Ang bawat haplos ay tila pagtakas sa sakit. Ang bawat halik ay pagpapalaya mula sa bigat ng nakaraan. Sa mga oras na yun, si Celine ay hindi na siya ang babaeng iniwan. Siya na ang gumagawa ng sariling desisyon kahit alam niyang mali. Kinabukasan, ginising siya ng sinag ng araw na tumatama sa kanyang muka. Nakadapa siya sa sofa at ang unang nakita niya ay si Denver na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Biglang bumalik sa kanya ang lahat ng nangyari. Ang mga halik, mga bulong at ang gabing punong-puno ng emosyon. Mabilis siyang bumangon, nagbihis at pilit na inayos ang sarili. Sa paglabas niya ng opisina ay bakas ang kaguluhan sa kanyang isipan. Ito ba ang simula ng kanyang paghihiganti o isang pagkakamaling magdadala lamang ng higit pang sakit at gulo? Habang naglalakad si Celine paalis, muling naramdaman niya ang sakit at puot kay Dieter. Ngunit kasabay nito ay ang pagkalito. Ano nga ba ang mas matimbang? Ang paghihiganti o ang muling pagtuklas sa sarili? Pagkatapos ng gabing yun, pilit na iniwasan ni Celine si Denver. Sa opisina, naging abala siya sa mga proyekto at may mga sandaling nahuhuli niya ang sarili na nakatitig sa kanyang cellphone, naghihintay ng mensahe mula kay Denver. Si Denver naman, patuloy na nagpapakita sa kanya. Nagdadala ito ng kape sa opisina ni Celine o di kaya mag-aaya ng lunch o dinner. Pero laging may dahilan si Celine upang makaiwas dito. Isang hapon habang pauwi na si Celine mula sa opisina, nakita niya si Denver na naghihintay sa kanya sa may lobby. Nagulat siya at pilit na pinakalma ang sarili. "Denver, anong ginagawa mo dito?" Tanong niyang tila naiilang. "Kailangan nating mag-usap, Celine." Seryosong sagot ni Denver. "Hindi pwedeng magtago na lang tayo pareho mula sa nangyari." Walang nagawa si Celine kundi sumama sa kanya. Sa tahimik na coffee shop na hindi madalas puntahan ng mga tao, naupo sila sa isang sulok. Naka-order sila ng kape, ngunit tila walang balak uminom. "Celine, hindi kita pipilitin at hindi ko din alam kung ano ang nararamdaman mo ngayon," bungad ni Denver. "Pero hindi ko rin pwedeng itago na may nararamdaman ako para sa'yo. At kahit alam kong mali, kahit alam kong komplikado, hindi ko kayang itanggi yun." Napatingin si Celine kay Denver at doon niya nakita ang totoo nitong nararamdaman. Hindi ito galit, hindi rin paghihiganti, pagmamahal ang nakikita niya sa mga mata nito. "Denver, kung ano man ang nangyari sa atin, kalimutan mo na yun," sagot niya. "Kapatid ka ni Dieter. Iniwan niya ako, pero hindi ko alam kung tama bang gantihan siya sa ganitong paraan." "Celine," malumanay na tugon ni Denver. "Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Gusto kitang makasama hindi dahil gusto kong saktan si kuya. Gusto kitang makasama dahil gusto kita." Napaiwas ng tingin si Celine. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Alam niyang may mali. Ngunit bakit naging mas malalim ang ugnayan nila ni Denver kaysa sa kanyang inaasahan? Habang naglalaban ang kanyang isip at damdamin, napagtanto niyang wala sa plano niya ang masangkot sa ganito. Pero paano kung sa halip na simpleng paghihiganti ay maging bagong simula ang dulot ng lahat ng ito? Naipit si Celine sa isang mahirap na sitwasyon. Ang galit ba niya kay Dieter ang magiging dahilan upang sirain ang relasyon ng magkapatid? O oras na para patawarin ang taong nanakit
at subukan ng muling magmahal. Ngunit sino ang magiging talunan sa dulo? Habang nakaupo si Celine sa harap ni Denver, naramdaman niya ang bigat ng mga salitang sinabi nito. Hindi niya inaakalang aabot sa ganito. Ang gabing iyon na sinimulan ng kalasingan at sakit ay nagdala ng mas mabigat na responsibilidad at emosyon ng hindi niya inaasahan. Pinagmasdan siya ni Denver. Hinihintay ang kanyang sagot. Ramdam ni Celine ang tensyon. Parang tumitigil ang oras at isang matinding katahimikan ang sumusukal sa kanilang dalawa. Denver, panimula ni Celine, pilit na kinakalma ang sarili. Hindi ko sinasadyang mangyari yun. Alam ko na masyado ko nasaktan at nawala ako sa sarili ko pero mali ito. Bakit mali, Celine? Tanong ni Denver. May bahid ng sakit ang tinig. Bakit kailangan nating ituring na pagkakamali lang ang nararamdaman natin? Hindi kita pinilit sa nangyari. Nandito ako kasi gusto kong intindihin ka. Nandito ako kasi gusto kitang makasama. Napapikit si Celine. Pilit na itinatago ang mga luhang nagbabadyang bumagsak. Gusto niyang maniwala kay Denver. Gusto niyang paniwalaan na posible silang maging masaya. Na maaaring ito ang simula ng bagong kabanata. Ngunit alam niyang ang lahat ay mali. Alam niyang kung ipagpapatuloy niya ito, mas marami pang masasaktan. Denver, kapatid mo si Dieter. Pilit niyang pinaaalala para na rin sa sarili. Kapatid mo siya. Iniwan niya ako, oo. Nasaktan ako ng sobra. Pero hindi ibig sabihin na ang sakit na nararamdaman ko ay rason para masira ang relasyon ninyo bilang magkapatid. Celine, wag mong gawing dahilan si kuya para itulak ako palayo. Mariing sagot ni Denver. Kung ako lang, kung tayo lang, wala ang lahat ng ito. Huminga ng malalim si Celine. Alam niyang kailangan niyang tapusin ito ngayon. Kung magpapatuloy pa sila, mas lalong mahihirapan si Denver. Alam niya sa sarili na nagamit niya lang ito upang kalimutan ng sakit, ngunit hindi niya pwedeng ipasa ang bigat na ito sa iba. Denver, tapusin na natin to. Mahina, ngunit matatag na sabi ni Celine. Hindi ko kayang maging dahilan ng alitan ninyo ng kapatid mo. Ayokong mas maging masama kaysa sa ginawa ni Dieter. Halatang nabigla si Denver. Tumayo na siya, ngunit mabilis na napahinto. Kita ang panginginig ng kanyang mga kamay. Celine, huwag naman ganito. Ayokong matapos tayo ng ganito. Denver, pasensya na. Sana isang araw, maintindihan mo ko. Sana mapatawad mo ko. Sagot ni Celine, pilit na pinipigil ang sariling mga luha. Hindi na siya naghintay ng sagot. Tumayo na siya mula sa upuan at mabilis na naglakad palabas ng coffee shop. Habang palayo siya, naririnig niya ang pagtawag ni Denver sa kanyang pangalan. Ngunit hindi na siya lumingon pa. Nang makalabas, ramdam niya ang malamig na hangin ng gabi. Sa bawat hakbang niya palayo, tila mas bumibigat ang kanyang dibdib. Ang mga paa niya'y tila pilit siyang pinipigilang magpatuloy, pero ito ang nararapat. Pinili niyang itigil ang isang bagay na maaaring magdulot ng mas matinding sakit. Pinili niyang iligtas si Denver mula sa pagkawasak na siya mismo ang nakaranas. Nang makauwi si Celine sa kanyang bahay, tahimik niyang isinandal ang sarili sa pinto. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Alam niyang tapos na. Hindi madaling kalimutan si Denver. Ngunit alam niyang mas tama ito kaysa ang ituloy ang isang bagay na sa simula pa lang ay mali na. Habang naglalaban ng sakit ng pagtapos at ang pag-asang maaaring muling magsimula, isang bagay ang naging malinaw kay Celine. Kailangan niyang buuin muli ang sarili, hindi sa pamamagitan ng ibang tao, kundi sa kanyang sarili. Isang gabing puno ng kalituhan at pagnanasa ay natutunan niyang bumitaw at higit sa lahat, natutunan niyang patawarin ang sarili na kahit paunti-unti lang. Sa mga sumunod na araw, parang naging mas mabilis kaysa dati. Muling bumalik si Celine sa kanya mga nakagawian, trabaho, mga meeting at ang pamamalakad ng kumpanya. Sa panlabas, mukha siyang kalmado at kontrolado. Ngunit sa bawat pagkakataong siya ay mag-isa, bumabalik ang bigat ng nakaraan. Ang araw ng kasal nila na hindi natuloy, ang mga salitang pinangako ni Dieter, at ang gabing nakasama niya si Denver. Hindi na din nagpakita pang muli si Denver pagkatapos ng kanilang huling pag-uusap sa coffee shop.
Hindi din ito nagpapadala ng kape o nag-aaya ng tanghalian sa kanya. Nagpatuloy na ito sa trabaho at sinunod ang hiling ni Celine na tapusin ng anumang namamagitan sa kanila. Ngunit may sandaling nahuhuli niya ang sarili na naghihintay ng kahit isang mensahe mula kay Denver. Isang kamusta ka o kahit isang simpleng hi pero wala. Sa kabila ng mga sugat at alaala, nagsimula si Celine na tahakin ng landas na para lamang sa kanya. Patuloy siyang nagsipag sa trabaho, naging produktibo sa mga bagong oportunidad at dahan-dahang naghilom. Maaaring hindi niya palubos na napapatawad si Dieter at hindi na niya muling makikita pa si Denver. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, natutunan niyang tanggapin ang kanyang sariling mga desisyon, tama man o mali. Ang buhay ni Celine ngayon ay hindi na nakatali sa nakaraan at unti-unti na siyang naging malaya mula rito. Walang salitang iniwan si Denver kay Celine nang umalis siya pabalik ng Amerika. Sa kabila ng sakit na naramdaman niya mula sa pagtanggi ni Celine, pinili niyang umiwas kaysa lalo pang lumalim ang sugat. Alam niyang hindi madali ang paglimot, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi kalimutan ang damdaming bumihag sa kanya. Pagbalik niya sa New York, bumalik siya sa dati niyang trabaho. Pinilit niyang ituon ang lahat ng oras niya sa trabaho. Overtime, mga kliyente, proyekto, anuman na makakatulong upang mawala sa isip niya si Celine. Isang gabi, habang nagiinom siya kasama ang ilang katrabaho sa bar, nakita niya ang isang pamilyar na muka mula sa malayo, ang kanyang kapatid na si Dieter. Nakaupo si Dieter sa isang VIP area kasama ang mga kaibigan. May ilang babae na nakapaligid, halatang nililibang ang sarili. Ang mga mata ni Denver na natili kay Dieter. Isang bahagi niya ang gustong umiwas, ngunit bago pa niya magawa, napansin na siya ng kapatid niya. Kumuway ito na may ngiti sa mga labi. "Denver, bro, what a surprise!" Masiglang bati ni Dieter nang makalapit si Denver. Tila walang anumang bakas ng alalahanin o pagsisisi sa mukha nito. "Kuya," malamig na sagot ni Denver. "Grabe, ilang taon na tayong hindi nagkikita rito ah," sabi ni Dieter. Tinapik si Denver sa balikat. "Dapat, i-celebrate natin to. Uminom tayo." Inabutan ni Dieter ng baso si Denver. "Wala ako sa mood, kuya." Seryosong sagot ni Denver. Napakunot ang noo ni Dieter. Ngunit tila, binaliwalang malamig na pakikitungo ni Denver. Bumalik ito sa kanyang mga kasama. Nakangiti at nagtatawanan. Habang pinagmamasdan ni Denver si Dieter, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Paano nito nagagawang magpatuloy ng tila walang nangyari? Maya-maya'y bumalik si Dieter kay Denver. Hinila siya papunta sa isang tahimik na bahagi ng bar. "Okay, ano bang problema mo, Denver? Mukhang galit ka sa akin ah," tanong ni Dieter, halatang naiinis. "Dumating ka nga dito pero mukhang hindi ka masaya na makita ko." Tumingin si Denver ng diretso kay Dieter na ang mga matay puno ng hinanakit. "Hindi ko akalain na ganito ka, kuya. Na pagkatapos mong iwanan si Celine sa altar, nandito ka ngayon. Nagpapakasasa na parang walang nangyari." Napailing si Dieter, mukhang nadismaya. "So ayun pala yun? Si Celine na naman? Akala ko ba tapos na yan?" "Tapos?" tanong ni Denver, hindi makapaniwala. "Para sa'yo tapos na. Para sa'yo wala na. Pero si Celine, nasaktan siya ng sobra, Dieter. Iniwan mo siya ng walang paliwanag at ngayon parang wala lang sa'yo." Mabilis na napalitan ng seryosong ekspresyon ang mukha ni Dieter. "Alam ko ang ginawa ko, Denver. Alam kong mali pero tapos na yun. Wala na ako magagawa pa." "May magagawa ka, kuya," sigaw ni Denver. Hindi na napigilan ng galit. "Kahit man lang humingi ka ng tawad o kahit magpakita ka ng respeto." "Respeto?" Mapait ng ngiti ni Dieter. "Denver, hindi mo naiintindihan. Hindi ko hiniwalayan si Celine para lamang saktan siya. Iniwan ko siya dahil alam ko sa sarili ko na hindi ko siya kayang mahalin. Ayokong pilitin ang sarili ko sa isang bagay na alam kong hindi mag-work." Nagulat si Denver. Hindi niya inaasahan ang ganitong paliwanag mula kay Dieter. Sa kabila ng galit niya, naramdaman niyang may bigat din sa boses ng kanyang kapatid. "Pero hindi mo siya binigyan ng pagkakataong maintindihan yun, kuya," mahinang sabi ni Denver.
Iniwan mo siya sa harap ng lahat. Naging biro siya sa mata ng mga tao at ikaw nandito ka at nagpapakasaya. Napayuko si Dieter. Sinisilip ang sarili sa panibagong paliwanag. Denver, sinubukan kong kalimutan lahat. Sinubukan kong patunayan na tama ako. Pero alam ko ring mali ako. Iniwan ko si Celine dahil natakot ako. At hanggang ngayon bit-bit ko yun. Natahimik si Denver. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang bigat ng desisyon ni Dieter sa pagtalikod nito kay Celine. Hindi mo na maibabalik ang nasira, kuya. Ani Denver sa mas malamig ngunit kalmado. Pero sana, subukan mong ayusin kahit papaano. Hindi para sa'yo, hindi para kay Celine, para sa inyong dalawa. Napabuntong hininga si Dieter. Hindi ko alam kung paano, Denver. Hindi ko alam kung ano pa ang halaga ng kahit anong sasabihin ko. Baka wala na nga, sagot ni Denver. Naglakad na ito palayo. Habang umaalis si Denver, naiwan si Dieter. Nakatulala at nag-iisip. Sa mga oras na yon, tila nagising siya mula sa matagal na pagkakatulog. Isang pagtakas mula sa sariling kasalanan na hindi niya kayang harapin. Muling sinimulan ni Denver ang buhay niya sa Amerika. Pilit na itinutulak palayo ang alaala ni Celine at ang sakit na dala nito. Ngunit sa kabila ng distansya, hindi niya maiwasang isipin ang kanyang kapatid at kung paano nito muling haharapin ang katotohanan. Ang magulong ugnayan ng magkapatid ay parang isang sugat na kailanman hindi mabilis na maghihilom. Lumipas ang ilang buwan mula nang tuluyang binitiwan ni Celine ang nakaraan. Unti-unti niyang natututunan ang muling pagtitiwala sa sarili. Kahit pa hindi niya lubusang mabura ang sakit na ginawa ni Dieter at ang komplikadong nararamdaman niya kay Denver, tinutukan niya palalo ang kumpanya at sa bawat araw na lumipas, mas nakikita niya ang bunga ng kanyang pagsusumikap. Katulad ng mga proyektong natapos, mga close deals, at ang respeto ng mga kasamahan niya na nakuha niya mula sa sipag at dedikasyon. Isang hapon habang abala si Celine sa pag-review ng mga proposal, biglang tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Ma'am Celine, si Bea ang kanyang sekretarya. May bisita po kayo, sabi niya. Personal niyo daw siyang kakilala. Medyo napakunot ang noo ni Celine. Sino daw siya? Si Sir Dieter po, sagot ni Bea, halatang nag-aalangan pa. Natigilan si Celine. Ang pangalang iyon ay may bigat pa rin para sa kanya. Pangalan na nagdala ng sakit, galit at pangungulila. Huminga siya ng malalim, pilit na ikinakalma ang sarili. Sige, papasukin mo siya. Mahinang sabi niya, pilit na itinatago ang kaba. Pagbukas ng pinto, tumambad sa kanya ang pamilyar na anyo ni Dieter. Matikas, may kumpiyansa, ngunit may bahid ng alinlangan sa mga mata. Bahagyang napaatras si Celine, ngunit pinipilit niyang manatiling matatag. Hi Celine, bati ni Dieter, may pilit ng ngiti. Matagal na din ang nakalipas nung huli tayong magkita. Matagal na nga, mahinang sagot ni Celine. At hindi ko inaasahan na dadalaw ka dito. Umupo si Dieter sa upuang nasa harap ng mesa ni Celine. Saglit niyang pinagmasdan ang paligid ng opisina. Tila binabasa ang lahat ng nagbago. Nakita ko ang mga balita tungkol sa kumpanya mo. Bungad ni Dieter. Ang laki ng inimprove. Marami akong nakausap sa industriya na pinupuri ang pamamalakad mo. Salamat. Malamig na sagot ni Celine. Pinaghirapan ko to. Marami akong isinakripisyo para makarating sa ganito. Tumango si Dieter. Tila ramdam ang bigat ng mga salita ni Celine. Alam kong marami akong pagkukulang sa iyo, Celine. At alam ko rin na hindi madaling kalimutan ang ginawa ko. Huwag na nating balikan, Dieter. Nangyari na at ayoko nang maalala pa yung sakit. Tumahimik si Dieter. Tila nag-iisip kung paano itutuloy ang usapan. Actually, kaya ako nandito. Gusto kong humingi ng tawad, hindi lang dahil sa iniwan kita noon, pero dahil sa lahat ng pagkukulang ko. Sinubukan kong kalimutan, pero palaging bumabalik. Lalo na noong nakita ko si Denver. Bahagyang nagulat si Celine. Nagkita kayo ni Denver? Oo. Mabilis na sagot ni Dieter. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Alam ko na nasaktan din siya dahil sa ginawa ko sa iyo. Hindi ko alam na ganun kalalim ang epekto ng ginawa ko.
Kaya gusto kong ayusin kahit papaano. Napatitig si Celine kay Dieter. Gusto niyang maniwala na tunay ang paghingi nito ng tawad. Ngunit may bahagi ng kanyang puso na tila nag-aalinlangan. Alam ko na mahirap paniwalaan, pero gusto ko lang naman sanang makabawi kahit papaano. Dagdag ni Dieter. Gusto kong magsimula ulit. Ayusin lahat. Hindi ko alam kung posible pa ba, pero gusto kong subukan. Subukang ano? Diretsong tanong ni Celine, bakas ang pagdududa sa kanyang boses. Ikaw, tayo, sagot ni Dieter. Baka naman pwede pang ayusin. Baka may pagkakataon pa. Bahagyang napangiti si Celine, ngunit mapait yun. Dieter, iniwan mo ko. Sinira mo ang tiwala ko. Hindi ganun kadaling burahin yun. Alam ko, mabilis na sagot ni Dieter. Pero willing akong patunayan sa'yo na nagbago na ako. Kaya kong ibigay ang lahat ngayon, Celine. Yung mga pangako noon na iniwan ko, handa akong tuparin ngayon. Isang katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Si Celine ay tahimik na nag-iisip. Sinusukat ang bawat salita ni Dieter hanggang sa maramdaman niyang tila may kakaiba. Bakit ngayon lang, Dieter? Seryosong tanong ni Celine. Bakit ngayon? Kung kailang alam mong maayos na ako. Kung kailang alam mong tumatayo na ako sa pagkakalubog ng dahil sa'yo. Bahagyang nag-iba ang ekspresyon ni Dieter. Saglit siyang umiwas ng tingin bago muling humarap kay Celine. Celine, gusto ko lang namang ayusin ang lahat. Umalis ka na, Dieter. May mga kailangan pa akong unahin. At tuluyan na ngang umalis si Dieter, ngunit may pag-asa sa mga mata nito. Lumipas muli ang mga araw ng katahimikan. Muling lumapit si Dieter kay Celine. Unay nagpadala ito ng bulaklak sa opisina ni Celine. Mga pulang rosas na dati niyang inireregalo tuwing may espesyal na okasyon. May kalakip pa itong maikling mensahe. Celine, sana ibigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Gusto kong itama ang lahat. Iyon ang mensahe ni Dieter. Unay binaliwala ito ni Celine. Ngunit nang magpatuloy ang mga bulaklak, napilitan na siyang mag-message kay Dieter. Ano na naman to, Dieter? Anong gusto mong mangyari? Mabilis ang naging reply ni Dieter. Gusto lang kitang makausap ng maayos. Please, Celine, isang pagkakataon pa. Matagal na nag-isip si Celine. Alam niyang kailangan niyang kalimutan si Denver at ayusin ang buhay niya. Siguro nga, ito na ang pagkakataon para muling ayusin ang nasirang relasyon nila ni Dieter. Nang gabing yun, nagkita sila sa paboritong restaurant nila na madalas nilang puntahan dati. Pareho silang kinakabahan at sa pangalawang pagkakataon matapos ang nangyari, muling nagtama ang kanilang mga mata. Salamat at pumayag kang makipagkita. Bati ni Dieter habang nakangiti. Naguguluhan ako, sagot ni Celine. Matagal kang hindi nagpakita tapos bigla ka nalang babalik. Umupo sila at nag-order ng pagkain. Tahimik ang unang mga sandali at puno ng bigat ang bawat galaw, bawat tingin. Sa huli, si Dieter ang unang nagsalita. Celine, alam kong hindi na mababawi ang lahat ng nasira ko noon. Hindi ko na maibabalik ang mga panahong iniwan kita. Pero gusto kong malaman mo na hindi naging madali yun para sa akin. Simulang sabi ni Dieter. Bakit mo ba ako iniwan, Dieter? Tanong ni Celine, may bahid ng pag-aalinlangan. Bakit mo ginawa yun ng walang paliwanag? Natakot ako noon, Celine. Natakot akong magkamali. Natakot akong baka hindi kita kayang bigyan ng tamang pagmamahal. Pero alam kong mali ako at nagsisisi ako. Isang katahimikan ang muling bumalot sa kanilang pagitan. Pinagmasdan ni Celine si Dieter. Nakita niya ang pagsisisi at sensiridad sa mga mata nito. Muli niyang naalala ang mga panahong sila pa bago nangyari ang lahat ng gulo. Gusto ko sanang magsimula tayo ulit, Celine. Sabi ni Dieter. Kung papayag ka, gusto kong bumawi. Ayokong itama lang ang mga mali. Gusto kong ipakita sa iyo na babawi ako. Please, Celine. Mahal na mahal kita at sorry sa lahat. Sa mga sumunod na linggo, sinikap ni Dieter na bumawi ng paunti-unti kay Celine. Nagbigay siya ng oras, naglaan ng atensyon at ipinakita ang sensiridad sa bawat kilos. Sinubukan niyang maging bahagi muli sa buhay ni Celine, tulad ng dati ngunit mas maingat at masinop na paraan na. Sa kabila ng pag-aalinlangan ni Celine,
ay pinilit niya ang sarili na kalimutan ang naging alaala nila ni Denver. Kailangan niyang magsimulang muli. Kung nais niyang magpatuloy at maghilom, kailangan niyang tulungan din ang sarili niyang lumayo mula sa mga alaala ng nakaraan. Kapag magkasama sila ni Dieter, natututunan niyang ngumiti muli. Kahit may bahid pa rin ang sakit at alinlangan, dahan-dahang bumabalik ang dating tiwala niya dito. May mga araw na parang walang nangyaring masama at may mga sandaling bumabalik ang dati. Salamat, Celine, at binigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Sabi ni Dieter isang gabi habang naglalakad sila sa park. Hindi naman tumadali para sa akin, pero sinubukan ko. Gusto ko rin naman na ayusin nating muli to, sagot ni Celine. Habang pinipilit ni Celine na muling mahalin si Dieter, patuloy niyang nilalaban ng hindi maalala si Denver. May mga gabing napapaginipan niya ito, ang gabing magkasama sila, ang mga pag-amin ni Denver, ang mga yakap nito na parang totoo. Ngunit alam niyang kailangan niya itong bitiwan upang tuluyan na siyang maging buo. Sa muling pagtahak ni Celine at Dieter sa kanilang relasyon, alam nilang hindi magiging madali ang lahat. Ngunit pareho silang nagdesisyon na subukan muli. At sa pagkakataong ito, hindi alam ni Celine na may binabalak lang pala sa kanya si Dieter. Napakaganda ng umaga para kay Celine ngayon. Hindi man perpekto ang takbo ng relasyon nila ni Dieter nitong mga nakaraang buwan. Naniniwala siyang may patutunguhan ang pagsisikap nilang ayusin ang lahat. Ngayong araw ay espesyal dahil kaarawan niya at gusto niyang ipagdiwang ito kasama ng lalaking minsang minahal niya ng buo. Dala ang isang cake, ilang paboritong putahe ni Dieter at isang maliit na regalo. Maingat na binuksan ni Celine ang pinto ng bahay ng dating kasintahan. Nais niyang sorpresahin ito sa mismong araw ng kanyang kaarawan. Naisip niyang marahil ay panahon na upang tuluyang manumbalik ang tiwala at pagmamahal nila sa isa't isa. Tahimik ang paligid, parang walang tao. Ibinaba niya ang mga pinamili sa kusina. Sinilip niya ang sala ngunit walang Dieter na sumalubong sa kanya. Baka nasa kwarto. Bulong niya sa sarili habang tinatahak ang hagdan paakyat. Nang palapit na siya sa pinto ng kwarto, isang mahinang bulungan ang narinig niya. Sino ang kausap ni Dieter? Nang mas lumapit pa siya, narinig niya ang halakhak ng isang babae. Nakadama siya ng kaba. Marahang itinulak niya ang pinto dahil bahagya itong nakaawang, sapat para makita niya ang nasa loob. At doon niya nakita ang isang bangungot na hindi niya inaasahan. Si Dieter ay walang saplot, nakahiga sa kama, katabi ang isang babae. Nakaakap ito sa kanya at parehong bagong gising. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Celine. Halos hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya. Sigurado ka bang kakagat siya? Malambing ngunit may bahid ng panunuya ang tinig nito. Oo, gamit na gamit ko na siya. Hanggang ngayon, iniisip niyang mahal ko pa siya. Kapag nakuha ko na ang gusto ko, tapos na ang palabas. Matalino ka talaga. Bulong ng babae sabay halakhak. Hindi lang matalino mahal ko, magaling din ako magsinungaling. Dagdag ni Dieter. Ilan lamang yan sa mga narinig niya. Hindi niya akalaing lahat ng ipinaglaban niya, ang lahat ng sakit na tiniis niya ay isa lamang kasinungalingan. Ang lalaking pinipilit niyang pagkatiwalaan muli ay isang traidor. Nagmamadaling lumabas si Celine ng bahay. Pakiramdam niya, biglang gumuho ang kanyang mundo. Hindi niya namalayang bumagsak ang luha niya habang binabagtas ang daan patungo sa kanyang sasakyan. Nang makapasok siya sa loob, doon na siya tuluyang bumigay. Nagsimula siyang humagulgol. Ang sakit ay mas matindi kesa sa araw ng kasal nila. Bakit siya naniwala? Bakit niya hinayaang lokohin siyang muli? Bakit niya pinilit ang sarili niyang kalimutan si Denver, ang lalaking totoong nagmamahal sa kanya, para sa isang duwag at traidor na tulad ni Dieter? Halos mapiga ang puso niya sa sakit habang inaalala ang bawat sandaling pinaniwala siya ni Dieter na may pag-asa pa silang bumalik sa dati. Lahat pala ay palabas lamang. Isang tusong plano para patayuin muli ang kanyang pagbagsak sa negosyo gamit ang pagmamahal ni Celine. Nagpikit siya ng mata. Pilit na nilulunok ang pait ng katotohanan. Hindi siya mananatili sa ganitong sitwasyon. Hindi na siya magiging biktima. Nang bumukas muli ang kanyang mga mata,
Wala nang panghihinayang at pagdududa. Ang natitira na lang ay ang matigas na desisyon na hindi na siya kailanman magpapaloko. Pagkatapos ng natuklasan niya sa mismong araw ng kanyang kaarawan, nanatiling kalmado si Celine. Walang komprontasyon at walang drama. Sa halip, dumiretso siya sa kanyang kondo, binuksan ang laptop at sinimulang buuin ang plano niyang tuluyang pabagsakin si Dieter. Kinabukasan, lihim na nakipagkita si Celine sa ilang investors sa isang private restaurant. Gamit ang mapanlinlang at maingat na strategy, pinag-isipan niya ang bawat salitang bibitiwan upang unti-unting mawala ang tiwala nila kay Dieter. Sa maluwag at tahimik na VIP room, tahimik na naupo ang 3 investors sa harapan niya. Isa sa kanila si Mr. Tan, isang matagal ng business partner ng kumpanya ni Dieter. "Hindi ko inaasahan ang tawag mo, Celine. Matagal ka na naming hindi nakikita sa business scene. Anong meron?" Ngumiti si Celine. Banayad ngunit may bahid ng tiyaga sa kanyang ekspresyon. Ibinaba niyang isang envelope sa lamesa. "Alam kong pinagkakatiwalaan niyo si Dieter. Kaya ako nandito hindi para sirain siya, kundi para ipakita sa inyo ang katotohanan." Nagkatinginan ang mga investors bago dahan-dahang binuksan ni Mr. Tan ang envelope. Sa loob nito, may mga dokumentong nagpapakita ng mga utang ng kumpanya ni Dieter, mga peke at manipuladong financial reports at mga lihim na transaksyon na maaaring magdulot ng malaking problema kung sakaling mabunyag. "Ano to? Hindi ba audited ang reports nila?" "Audited oo pero peke. Ilang beses nang may niloko si Dieter, mga empleyado, suppliers at ngayon pati kayo." Nanatiling tahimik si Mr. Tan habang binabasa ang mga dokumento. Kita sa kanyang muka ang pag-aalala. "Kung totoo ito, malaking problema ito para sa aming lahat. Pero bakit mo ito ginagawa, Celine?" Tinitigan siya ni Celine, ang kanyang mga matay malamig pero puno ng determinasyon. "Dahil ayoko may iba pang mabiktima ang taong yun. Ang tanong, gusto niyo bang manatili sa isang negosyo na unti-unting nalulunod sa kasinungalingan?" Nagkatinginan ng mga investors. Isa-isa silang napaisip. Alam ni Celine na hindi agad ito kikilos, pero sapat na ang pagdududang itinanim niya sa isipan ng mga ito. Habang sinisimsim ang kape, lihim siyang napangiti. Isang hakbang na lang at magsisimula na ang pagbagsak ni Dieter. Nakahalukip-kip si Dieter sa kanyang opisina. Hindi makapaniwala sa sunod-sunod na balitang natatanggap niya. Bumagsak na ang kumpanya at hindi niya alam kung saan ang galing ang problema. Lalo pang dumagdag sa kanyang pagkabahala nang biglang pumasok ang kanyang sekretarya. "Sir, nasa kabilang linya po si Mr. Gomez. Mukhang may problema po sa deal niyo." Mabilis niyang kinuha ang telepono at sinagot ang tawag. "Mr. Gomez, ano itong naririnig kong tinatanggal niyo ang investment sa kumpanya ko?" May mahinang buntong hininga sa kabilang linya bago sumagot si Mr. Gomez, isa sa kanyang pinakamalaking investors. "Dieter, hindi ko na ito pahabain pa. Wala na kaming tiwala sa stability ng kumpanya mo. Maraming kumakalat na impormasyon tungkol sa hindi maayos na financial standing ninyo. Hindi kami pwedeng makipagsapalaran." Napatayo sa inis si Dieter. "Ano? Saan mo nakuha ang impormasyong yan? Kalukuhan yan. May mga naninira lang sa akin. Kung isang source lang ang nagsabi, baka maniwala pa ako sa'yo. Pero Dieter, sunod-sunod na ang lumalabas na report. Hindi ko kayang ipagsapalaran ang pera ng kumpanya ko sa isang negosyong pabagsak na." Nanikip ang dibdib ni Dieter. Alam niyang hindi basta-basta nagdedesisyon si Mr. Gomez kung wala itong matibay na basihan. "Magkita tayo. Pag-usapan natin to. Naayusin ko to." Ngunit mahina lang ang naging tugon ni Mr. Gomez. "Pasensya na, Dieter, pero tapos na ang usapan natin." At tuluyang naputol ang linya. Napaupo si Dieter sa kanyang upuan, piniga ang sentido. Habang bumabagsak ang kanyang kumpanya, tsaka niya napansin na si Celine na dating laging nandyan ay biglang nawala. Hindi nagparamdam, hindi din nagtatanong at walang kahit anong reaksyon. At doon siya nagsimulang magtaka. May kinalaman kaya si Celine sa lahat ng nangyayari? Nang matiyak ni Celine na bumagsak na ang kumpanya ni Dieter, may isa pa siyang natitirang baraha, si Denver. Alam niyang hindi pa rin siya tinatanggal ng lalaki sa kanyang puso
at gagamitin niya ito para tapusin ang kanyang paghihiganti sa pinaka-personal na paraan. Dala ang kanyang plano, lumipad si Celine patungong Amerika. Hindi ito isang simpleng pagdalaw lamang. Ito ay isang laro ng emosyon, isang palabas na sisiguraduhin niyang makikita mismo ni Dieter. Gabi na sa New York at nasa loob ng tahimik na coffee shop si Denver nang biglang bumukas ang pinto. Napatigil siya sa pag-inom ng kape nang makita kung sino ang pumasok, si Celine. Agad niyang ibinaba ang tasa, nag-aalangan kung totoo ba ang kanyang nakikita. Celine? Lumapit si Celine, halatang pagod pero may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Eksaktong emosyon na kailangan niyang ipakita. Denver, matagal na tayong hindi nagkikita. Tinitigan siya ni Denver, bakas ang gulat at saya sa kanyang muka, pero hindi rin niya maitago ang pag-aalinlangan. Anong ginagawa mo rito? Akala ko wala na akong halaga sa'yo. Napayuko si Celine, nilaro ang tasa ng kape na in-order niya bago sagutin ang tanong ni Denver. Tama ka, sinubukan kitang kalimutan, pero minsan hindi mo lang basta-basta maitatapon ng isang bagay na naging mahalaga sa'yo. Natahimik si Denver. Alam niyang may bumabagabag kay Celine pero hindi niya alam kung ano. Bakit ka ba talaga nandito, Celine? May problema ka ba? Dito na nagsimula ang drama ni Celine. Huminga siya ng malalim, pagkatapos ay tinignan si Denver. Hinahayaang makita nito ang sakit sa kanyang mga mata. Ginamit lang ako ni Dieter. Nagdilim ang mukha ni Denver. Ano? Binalikan niya ako para lang maisalba ang negosyo niya pero ang totoo, may iba siyang babae. Nakita ko sila mismo sa kama niya, sa mismong araw ng kaarawan ko. Mabigat ang katahimikan na bumalot sa kanilang pagitan. Kitang-kita ni Celine ang pagngit-ngit ni Denver. Alam niyang mahal pa rin siya nito at mas lalong nagliyabang damdamin ng lalaki nang marinig ang ginawa ng kapatid nito. Walang hiya siya. Napangiti si Celine, hindi dahil sa galit ni Denver, kundi dahil gumagana ang kanyang plano. Hinawakan niya ang kamay ni Denver, isang hakbang upang higit pang pagpaliyabin ang damdamin ng lalaki. Sinubukan kong bumangon mag-isa pero mahirap, Denver. Hindi ko alam kung kaya ko pang lumaban. Pinisil ni Denver ang kamay niya. Hindi mo kailangang lumaban mag-isa. Nang gabing yon, sinimulan ni Celine ang panghuling hakbang ng kanyang paghihiganti. Ang ipakita kay Dieter na siya mismo ang nawalan. Sa loob ng ilang linggo, madalas na silang makitang magkasama ni Denver sa New York. Sa social media, may mga larawang kumalat na masaya silang dalawa. Nagdi-date sa isang mamahaling restaurant, magkahawak kamay sa isang art gallery, at minsan pa nga'y nakuna ng litrato si Denver na hinahalikan sa noo si Celine. Ang mga larawang yun, sapat na upang makarating kay Dieter, na ngayon ay hirap na dahil sa pagbagsak ng kanyang negosyo. Hindi lang siya nawalan ng kumpanya, nawalan din siya ng kapatid na ang kasama na ngayon ay ang babaeng niloko niya. Dumating ang araw na pinakahihintay ni Celine, isang business event sa New York kung saan dadalo ang pinakamalaking negosyante, investors at business tycoons. Alam niyang nandoon si Dieter na pilit na binubuo ang nawasak niyang imperyo. Naroon din si Denver na kasabay niyang dumating, tangan ng kamay niya sa harap ng lahat. Sa entrance pa lang ng ballroom ng 5-star hotel, nakatawag na sila ng pansin. Maganda ang suot ni Celine, isang eleganting black dress na may perfect fit sa kanyang katawan. Hindi niya itinago ang confidence sa kanyang mga mata, lalo na nang makita niya ang reaksyon ng mga tao. Hindi ito lingid kay Dieter, nakasalukuyang nasa loob, hawak ang baso ng alak habang nakikipag-usap sa isang investor. Sa isang iglap, natigil ang usapan ng mga ito at halos lahat napatingin sa direksyon ni Celine at Denver. Kitang-kita ni Celine ang paninigas ng panga ni Dieter. Hindi nito inaasahan na makikita siya sa event na ito at lalong hindi nito inaasahan na kasama niya ang sariling kapatid. Dieter, akala ko ba hindi na magpapakita si Celine sa mundo ng negosyo? At bakit kasama niya si Denver? May alam ka ba rito? Hindi nakasagot si Dieter. Nakatayo lang siya, titig na titig sa dalawang taong papalapit sa kanyang direksyon.
Habang papalapit sina Celine at Denver, sinadya niyang paglaruan ng damdamin ng mga taong nakapaligid sa kanila. Humilig siya kay Denver, dahan-dahang bumulong. Mukhang may bago kang biggest competitor, Denver. Bahagyang natawa si Denver pero hindi niya inalis ang titig kay Dieter. Alam niyang wala na siyang dapat ipaliwanag sa kapatid. Wala na rin siyang pakailam sa mararamdaman nito. Hindi ko siya itinuturing na kompetisyon, mahal ko. Sinadya niyang sabihin ito ng malakas, sapat upang marinig ng mga naroon, lalo na ni Dieter. Hindi na napigilan ni Dieter ang sarili. Mabilis siyang lumapit at hinarap ang dalawa. Pilit na pinapanatili ang kontrol sa kanyang emosyon. Ngunit halata ang galit sa kanyang mga mata. Ano to, Celine? Isang palabas? Para ano? Para lang sirain ako? Nagkibit balikat si Celine, walang bahid ng guilt o pagsisisi sa kanyang muka. Sirain ka? Hindi na kita kailangang sirain, Dieter. Ikaw mismo ang gumawa niyan sa sarili mo. Lalong nagdilim ang mukha ni Dieter. Hindi niya inaasahan na hahantong sa ganito ang lahat. Hindi mo ba naiisip kung anong epekto nito sa pangalan mo, Celine? Nakikisama ka sa kapatid ko tapos ipapamukha mo sa akin sa harap ng lahat? Tumingin si Celine sa paligid, sa mga taong tahimik na nanonood ng sagupaan nilang tatlo. Ngumiti siya at tila nag-e-enjoy sa pangyayari. At ano naman ang masama doon, Dieter? Wala ka ng koneksyon sa akin, hindi ba? Hindi mo na ako pag-aari. Bago pa makasagot si Dieter, sumingit si Denver. Ngayon ay mariina ang tono. Sigurado na ako na si Celine ang gusto kong makasama, kuya. Pinabayaan mo na siya, di ba? Tadhana na ang kumilos para sa amin. Nanahimik ang buong silid. Walang gustong kumibo. Napangisi si Dieter. Halatang pilit niyang pinipigilan ng galit. Tadhana? O ginagamit mo lang ang sitwasyon para makalamang sa akin? Lumiwanag ang mata ni Celine sa sinabi ni Dieter. Ito ang hinihintay niyang pagkakataon, ang huling saksak sa puso nito. Dahan-dahan siyang lumapit kay Denver at hinawakan ang mukha nito. Ano sa tingin mo, Dieter? Ginagamit ko lang ba si Denver? At bago pa ito makasagot, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang labi kay Denver at hinalikan ito sa harapan mismo ni Dieter. Hindi na nakapagsalita si Dieter. Napatayo lang siya roon, namumutla habang ang buong silid tuluyang nagbulungan. Alam niyang hindi lang siya natalo sa negosyo, maging sa puso ni Celine, tuluyan na siyang nabura. Habang hinahawakan ni Denver ang kamay ni Celine, tahimik silang umalis sa ballroom. Iniwan si Dieter sa kanyang kahihiyan at matinding pagsisisi. Sa wakas, tapos na ang laro, ngunit kay Dieter magsisimula pa lamang. Galit na bumalik si Dieter sa Pilipinas matapos ang nakakahiya at masakit na nangyari sa New York. Hindi niya matanggap ang ginawa ng dalawa sa harap mismo ng maraming tao. Hindi lang siya nawalan ng negosyo at tiwala ng mga investors. Ngayon, pati ang sariling kapatid, itinuring siyang walang kwenta. Hindi siya pwedeng magpatalo. Hindi pwedeng ganito lang siya mawawasak. At lalong hindi siya papayag na makita sina Celine at Denver na masaya habang siya ay nawawalan. Habang nasa eroplano pabalik sa Pilipinas, may tinawagan siyang isang tao. Isang lalaking may kakayahang gumawa ng maruruming trabaho ng hindi natutuntun. May papagawa ko sa'yo. Siguraduhin mong malinis ang trabaho. Ano yun, boss? Ang babaeng mapapangasawa ko sana. Gusto kong iparanas sa kanyang mawalan ng kontrol sa lahat. Gusto ko siyang hawakan sa leeg at ang tanging paraan ay kunin siya. Gawin mo ang lahat para hindi siya makalaban. Walang problema, boss. Kailan mo ba siya gustong kunin? Bukas ng gabi. Alam kong babalik na siya sa Pilipinas. Siguraduhin mong ikaw at ang mga tauhan mong sasalubong sa kanya sa airport. Dapat walang makakahalata. Areglado, boss. 9:00 na ng gabi nang lumapag ang eroplano ni Celine sa Pilipinas. Pagod na pagod siya, pero masaya sa mga nangyari sa New York. Matagumpay ang kanyang plano at mas matibay na ang relasyon nila ni Denver. Hindi na siya nagkunwari pa dahil alam niya sa sarili niyang totoo ang nararamdaman niya sa binata. Naglakad siya palabas ng arrival area, dala ang kanyang bag habang hinahanap ang sasakyan na susundo sa kanya. Ayon sa usapan nila ni Denver, may driver siyang pinadala para sunduin siya. Sa di kalayuan, may isang lalaking may suot na itim na cap ang lumapit sa kanya.
May dala itong sign na may pangalan niya. Ma'am Celine, ako po yung driver na pinadala ni Sir Denver. Tinignan niya ang lalaki mula ulo hanggang paa. Hindi niya ito kakilala, pero naisip niyang baka bagong tauhan lang ito. Hindi siya dapat maghinala. Pagod siya at gusto na niyang makauwi at makapagpahinga. Okay, nasa ng sasakyan? Nasa parking po ma'am, dito po tayo. Naglakad siya kasabay ng lalaki patungo sa isang itim na van. Nang buksan ito ang pinto, nakita niyang may dalawang lalaki sa loob, mga naka-shades kahit gabi na at halatang hindi ordinaryong driver. Dito na nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sandali, sino kayo? Bago pa siya makatakbo, isang kamay ang mahigpit na humablot sa kanyang braso at isang panyo ang itinakip sa kanyang ilong. Nalanghap niya ang matapang na amoy. Hindi, wala siyang nagawa. Ilang segundo lang, unti-unting nagdilim ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan na nga siyang nawalan ng malay. Nagising si Celine sa malamig at madilim na kwarto. Nakagapos ang kanyang mga kamay sa likod at ramdam niya ang hapdi sa kanyang pulso. Nasa isang abandonadong warehouse sila dahil sa amoy ng alikabok at kalawang. Sa harapan niya, nakatayo ang isang pamilyar na figura ni Dieter. Ngumisi ito, hawak ang isang baso ng alak at mabagal na lumapit sa kanya. Nagising ka na rin, Celine. Mabilis niyang ginalaw ang kanyang katawan pero masyadong mahigpit ang tali. Ano to, Dieter? Anong ginagawa mo? Napangisi ang lalaki, tsaka umupo sa harap niya. Gusto ko lang makabawi, Celine. Alam mo ba kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin? Una, iniwan mo ko. Pangalawa, pinabagsak mo ang negosyo ko at pangatlo, pumatol ka sa kapatid ko. Tumawa siya ng mapait, tsaka biglang hinagis ang baso. Nabasag ito at dumagundong ang tunog sa buong warehouse. Sinira mo ko, Celine. Kaya ngayon ako naman ang sisira sa'yo. Matapang siyang tumingin kay Dieter. Hindi nagpapakita ng takot. Gusto mo kong sirain? Sa tingin mo matatakot mo ko sa ganitong paraan? Lumapit si Dieter. Itinukod ang mga kamay sa gilid ng kanyang silya. Ang mukha niya ilang pulgada lang ang layo mula kay Celine. Hindi ka lang matatakot, Celine. Sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang lahat. Kalayaan, pera at pagmamahal na akala mo sa iyo na habang buhay. Natawa si Celine. Isang mapanghamong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Desperado ka na, Dieter. Wala ka ng ibang paraan kaya ito ang naisip mong gawin. Alam mong hindi ka naman nanalo sa laro kaya dinadaan mo sa ganito. Tumayo si Dieter. Humalukip-kip habang tinitingnan siya. Sinong may sabi na hindi pa ako nananalo? Alam mo bang kaya kita kinuha? Hindi lang para iparamdam sa iyo ang sakit, kundi para kunin ang isang bagay na mahalaga sa iyo, ang pera mo. Kumislot ang mga mata ni Celine. Oo, Celine, magsusulat ka ng tseke. Magpapadala ka ng malaking halaga sa akin at kung hindi, may paraan akong iparamdam sa iyo kung paano maging walang-wala. Nagtagis ang kanyang bagang pero hindi siya natinag. Hinding-hindi kita bibigyan ng kahit isang kusing, Dieter. At kung akala mo na natatakot mo ko, nagkakamali ka. Napangisi si Dieter, tsaka tumalikod at lumakad papalayo. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo, Celine. Sa ngayon dito ka muna. Malalaman natin kung gaano mo kakayanin ang pagiging bihag. At sa paglabas ni Dieter sa warehouse, doon lang tuluyang napagtanto ni Celine na nasa pinakamapanganib siyang sitwasyon. Pero isang bagay ang nasa isip niya. Hindi siya basta-basta susuko. 2:00 ng madaling araw ngayon sa New York. Dapat ay mahimbing na natutulog si Denver. Pero heto siya ngayon. Nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang cellphone. Paulit-ulit na tinatawagan si Celine pero wala siyang sagot na natatanggap. Lumipas ang 24 oras mula nang bumalik ito sa Pilipinas pero ni isang mensahe o tawag wala siyang natanggap. Hindi na ito normal. Sinubukan niyang isipin na baka pagod lang ito kaya hindi nakapag-update sa kanya. Pero hindi siya mapakali. Mabilis siyang bumangon at naglakad-lakad sa loob ng kanyang kwarto. May kung anong mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Takot na baka may masamang nangyari kay Celine. Mabilis niyang dinayal ang numero ng sekretarya ni Celine sa Pilipinas. Ilang ring lang, sinagot nito ang tawag. Good morning, Sir Denver. Nasaan si Celine?
Ramdam ang kaba sa kanyang boses. Sir? Si Celine, umuwi na siya sa Pilipinas kahapon pero hanggang ngayon, wala akong natatanggap na update mula sa kanya. Tumawag ba siya sa inyo? Pumasok ba siya sa opisina? May ilang segundong katahimikan bago sumagot ang sekretarya. Halatang nag-aalangan. Sir, wala pa po si Ma'am Celine. Ang alam ko po'y dapat nakauwi na siya kahapon pero wala pa siyang tawag o kahit anong update sa amin. Parang may kung anong sumiklab sa dibdib ni Denver. Hindi pa siya umuwi? Opo sir. Mabilis niyang pinatay ang tawag at agad na tinawagan ng airport sa Pilipinas pero wala ring malinaw na impormasyon. Lumapag nga ang flight ni Celine pero pagkatapos noon, hindi na nila alam kung ano nang nangyari rito. Hindi niya na kayang maghintay. Mabilis niyang binuksan ang laptop at nag-book ng pinakamabilis na flight pabalik ng Pilipinas. Habang hinihintay ang kumpirmasyon ng kanyang flight, naglakad siya pabalik sa sala ng kanyang hotel. Malalim ang iniisip. Kung may isang taong may motibo para saktan o pakailaman si Celine, walang iba kundi si Dieter. Nakita niya mismo ang galit sa mukha nito noong gabing iyon sa New York. Ang tingin nito sa kanilang dalawa ay parang isang hayop na handang lumaban kahit pa sa kanya na sariling kapatid. Puno ng puot at pagkatalo si Dieter at alam niyang hindi ito basta-basta papayag na mawalan ng kontrol sa lahat. Mali ako. Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko tuluyan na niyang tinanggap ang pagkatalo pero hindi pala. At ngayon, baka nasa panganib si Celine. Mabilis niyang kinuha ang cellphone at tinawagan si Dieter. Ilang ring lang, sinagot ito ng isang pamilyar na boses. Kalmado ito pero halata na may kasinungalingan. Denver, aba, napatawag ka. Mabilis at diretso ang tanong ni Denver. Nasaan si Celine? Isang malamig na tawa ang sagot ni Dieter. Bakit mo sa akin tinatanong? Hindi ba dapat ikaw ang nakakaalam kung nasaan ang mahal mo? Nag-init ang ulo ni Denver. Huwag mo kong paikot-ikutin, Dieter. Alam kong ikaw ang may kinalaman sa pagkawala ni Celine. Muling tumawa si Dieter pero sa pagkakataong ito, may bahid ng panunuya ang tono. Kung ako man ang may kinalaman, ano ngayon? Anong gagawin mo? Babalik ka rito at sasagipin siya gaya ng isang bayani? Paano kung sabihin ko sa'yo na baka huli ka na? Doon na natunaw ang pasensya ni Denver. Huwag mong sasaktan si Celine. Kung may galit ka, sa akin mo ibuhos, Dieter. Huwag mong idamay ang babaeng minahal mo noon. Minahal? Nawala na ang pagmamahal na yon, Denver. Ang natira na lang ay pagkasuklam. Huwag kang magpakatanga, Dieter. Alam mong hindi na maibabalik ang dati. Kaya ano man ang binabalak mo, itigil mo na habang hindi pa huli ang lahat. Pero sa halip na sumagot, isang nakakabinging katahimikan lang ang lumipas bago nagsalita si Dieter sa malamig na boses. Sige, Denver, pumunta ka rito. Pero tandaan mo, hindi kita hayaang manalo ng basta-basta lang dahil ang larong ito hindi pa tapos. At bago pa makasagot si Denver, binabana ni Dieter ang tawag. Nagpantig ang tenga ni Denver kasabay ng pagsara ng kanyang kamao. Hindi siya titigil hanggat hindi niya naililigtas si Celine mula sa kamay ng isang halimaw. Malamig na hangin ang tumambad sa gabi. Ang kalsadang patungo sa lumang bodega ay walang ilaw at tanging mga anino ng nagtataasang damo ang nakikita sa paligid. Malayo pa lang si Denver ay ramdam na niya ang bigat ng sitwasyon. Hindi ito isang simpleng negosasyon lamang. Ito ay isang laban na hindi lang tungkol sa kanilang dalawa ni Dieter, kundi pati na din kay Celine. Habang papalapit siya sa abandonadong gusali, panay ang silip niya sa rearview mirror ng kanyang sasakyan. May 3 sasakyang hindi kalayuan, mga undercover na pulis, nakabantay at handang sumugod anumang oras. Pinagpag niya ang kaba sa kanyang dibdib, kailangan niyang itago ang emosyon. Pagpasok ni Denver, sumalubong sa kanya ang madilim na espasyo. May ilang sirang ilaw na kumikislap-kislap sa itaas at sa gitna ng bodega, nandoon si Celine, nakaupo sa isang lumang silya. Nakatali ang mga kamay sa likod, bahagya itong may pasa sa pisngi at halata sa mga mata ang pagod at takot. Nakatayo sa tabi nito si Dieter. May hawak na baril pero hindi naman ito nakatutok kanino man. Mukhang napakadali mong kausap, kapatid. Dala mo ba ang hinihingi ko? Bitiwan mo muna si Celine. Matigas ang boses ni Denver.
Napangisi si Dieter at unti-unting lumapit kay Celine. Pera muna bago itong babae mo. Hindi mo pa rin ba natututunan yan sa mundo ng negosyo? Hinawakan niya ang pisngi ni Celine, dahilan para bahagyang lumayo ito sa kanya. Nag-init ang dugo ni Denver sa nakita. Huwag mo siyang hawakan. Tumaas ang kilay ni Dieter, tila naaaliw sa nakikitang reaksyon ng kanyang kapatid. Nakakatuwa naman. Akala mo naman talagang nagmamahalan kayo. Sa tingin mo hindi ko alam kung bakit naging kayo. Huwag kang magpakatanga, Denver. Ginagamit ka lang ni Celine para gantihan ako. Sa puntong ito, hindi na nagdalawang isip si Celine na magsalita. Ginagamit kita noon, oo. Pero hindi ko inaasahang mahuhulog ako sa iyo, Denver. Nagkatinginan sila ni Denver. Kahit sa gitna ng panganib, naroon ang katotohanan sa kanyang mga mata. Napaka-dramatic nyo. Tumawa ng mapait si Dieter. Itinutok niya ang baril kay Denver. Ibaba mo ang bag. Ibato mo sa sahig. Alam kong hindi lang pera ang laman yan. Alam ni Denver na natunugan ni Dieter ang kanyang plano, pero hindi siya nagpakita ng kaba. Dahan-dahan niyang ibinaba ang bag. Bitiwan mo na si Celine. Wala ka nang ibang pupuntahan, Dieter. Bumagsak na ang kumpanya mo. Iniwan ka na ng lahat ng investors mo. Anong balak mo? Tatakas? Magtatago? Biglang sumeryoso ang mukha ni Dieter. Hindi mo talaga naiintindihan, no? Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa akin. Lahat ng meron ako kinuha mo. Simula bata pa tayo. Nagkibit balikat si Denver. Simula bata? Anong pinagsasasabi mo? Huminga ng malalim si Dieter. Halatang may matagal na kinikimkim na hinanakit. Hindi tayo buo, Denver. Magkapatid tayo, oo. Pero sa ama lang. Ang nanay ko iniwan ng tatay natin para sa pamilya mo. Alam mo ba kung anong ginawa ko para lang mapansin niya? Pero wala, dahil ikaw ang laging bida. Nagulat si Denver sa revelasyong iyon. Hindi niya kailanman nalaman na magkapatid lang pala sila sa ama. Hindi ko alam, pero hindi mo kailangang gawin to, Dieter. Hindi mo kailangang pabagsakin ang sarili mo ng dahil lang sa galit. Galit? Hindi ako galit, Denver. Ito ay pagkasuklam at ikaw ang dahilan. Bago pa man makagalaw si Dieter, mabilis na nagbigay ng senya si Denver sa mga pulis sa labas. Biglang sumabog ang pinto at pumasok ang ilang kalalakihang may hawak ng baril. Ibaba mo ang baril mo, Dieter. Sumuko ka na. Nagulat si Dieter sa mabilis na pangyayari. Napaatras ito at napatingin kay Celine bago kay Denver. Sa loob ng isang segundo, para bang nag-isip siya kung anong mas mabuting gawin. Tumakas, lumaban o sumuko. Pero hindi niya na nagawa ang kahit na ano. Sa isang mabilis na galaw, mabilis siyang dinamba ng isang pulis at nadisarmahan. Hindi pa ito tapos, Denver. Hindi pa ito tapos. Sumisigaw siya habang hinuhuli. Nakatitig lang si Denver sa kanya habang dahan-dahang nilalapitan si Celine. Pinaluwagan ng isang pulis ang tali sa kanyang mga kamay. At nang tuluyan siyang makawala, mabilis niyang niyakap si Denver. Habang isinasakay na si Dieter sa sasakyan ng pulisya, nanatili lang si Denver sa tabi ni Celine. Mahigpitang hawak sa kamay nito. Tapos na ba talaga? Si Celine sa mahinang boses pero puno ng emosyon. Oo, tapos na. Hindi na siya babalik. Wala na siyang magagawa pa. Mahigpit pa din ang hawak sa kamay niya. Tumango si Celine at tuluyang napayakap kay Denver. Sa wakas, tapos na ang lahat. Napakakalmado ng dagat. Parang banayad na sumasayaw ang alon sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ramdam na ramdam nila ang lamig ng buhangin sa ilalim ng kanilang mga paa habang naglalakad sila sa tabing dagat. Magkahawak kamay, tahimik na ninanamnam ang gabing ito na tila para lang sa kanila. Matagal-tagal na rin mula nang huli silang magkaroon ng ganitong sandali. Walang ingay, walang gulo at walang pangamba. At ngayon, tanging ang ihip ng hangin at ang malamyos na tunog ng tubig ang kanilang kasama. Salamat sa pagdala mo sa akin dito. Mahinang sabi ni Celine kay Denver. Itong bigat na matagal ko ng pasan. Unti-unti nang gumagaan. Napahinto sila sa gitna ng baybayin. Pinagmasdan niya ang lalaking nasa harapan niya. Ang lalaking hindi niya akalaing magiging sandigan niya sa kabila ng lahat. May gusto kong sabihin sa'yo. Tahimik lang itong tumingin sa kanya. Hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Patawad.
Bumuntong hininga siya. Pilit ginawang buo ang boses. Alam kong hindi madali ang lahat ng pinagdaanan natin. Ginamit kita noon at alam kong hindi ko na mababawi yun pero hindi ko rin mapigilang nahulog sa'yo. Sandali silang natahimik. Pakiramdam nilang dalawa ay huminto ang mundo habang naghihintay ang isa ng sagot. At sa mga sumunod na saglit, isang malambing na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Denver nang haplusin nito ang kanyang muka. Matagal ko nang alam at kahit noong hindi mo pa inaamin, hindi naman ako umasa ng kahit ano. Masaya na akong nasa tabi mo pero higit pa roon, masaya ako kasi ngayon sigurado ka na. Naramdaman ni Celine ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Pero hindi ito luhang dala ng sakit. Sa wakas, ito ay luhang dala ng kalayaan. Inabot ni Denver ang kanyang kamay. Marahang hinila siya palapit. May gusto rin akong sabihin sa'yo. Bigla itong bumitaw. Lumayo ng bahagya at bago pa siya makapagtanong, dahan-dahan itong lumuhod sa harapan niya. Parang tumigil ang oras. Parang isang panaginip. Napasinghap siya at agad na tinakpan ng kamay ang kanyang bibig. Sa dami ng napagdaanan natin, sa lahat ng sakit at pagkalito, isa lang ang sigurado ko't ikaw yun. Palaging ikaw. Wala na akong ibang gustong makasama. Kahit saan man tayo dalhin ng tadhana. Kinuha nito ang isang maliit na kahon mula sa bulsa. Binuksan iyon at sa loob nito may isang simpleng singsing. Kumikislap sa ilalim ng malamlam na buwan. Handa ka na bang magsimula ulit? Hindi na sa isang laro, hindi na sa paghihiganti, kundi bilang maging asawa ko. Napatulo ang luha sa kanyang pisngi, kasabay ng marahang pagtawa. Hindi niya inakalang sa likod ng lahat ng sakit, sa likod ng lahat ng pinagdaanan nila, may isang taong hindi bumitaw sa kanya. At sa gabing ito, sa harap ng dagat na saksi ng kanilang bagong simula, walang pag-aalinlangan siyang tumango. Oo, at sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang tahanan.